What's up? So, okay na, nakapag-setup na tayo ng Cloud Code sa local environment. Then, ngayon, ang gagawin natin, i-ready natin yung project na existing sa kung tinatawag nila ay spec-driven development. So, ano siya? Development na medyo heavy sa usage ng AI. Parang AI-assisted software development. Parang ganun. Okay. Meron akong prompt na ni-ready na pwede natin i-paste dito sa Cloud Code since running tayo sa anong directory ba dyan? Ito, sa web application 1 which is ito. So may access na yung AI dito sa project files natin, entire project. Then saan yung VS Code? Yan. Gawa tayo ng bagong file. Okay, ito yung prompt na gagamitin ko. So, sabihin lang natin, analyze niya yung entire project dun sa repository. Then, generate documentation. Okay. Ito ang gagamitin natin na open spec, spec-driven development. I-research nyo na lang yan. Huwag kayong tamad. Then, ayan. Meron lang namang 5 na major instruction dito sa prompt. Sabi niya na mag-create ng claude.md. So, ito yung parang magiging project overview. Okay? Yung kung ano yung tech stack. Basta yung parang pinaka skeleton ng project, yung pinaka. Tapos, create siya ng docs na folder if it doesn't exist. Then, mag-create siya ng, yan, yung mga files na yan. Basahin nyo na lang. Paste ko na lang to sa description para hayaan yung buhay. Okay. Ayan, do not modify existing source code. Yan. So, goal, make this project immediately ready for open spec driven development with clear structured navigable documentation. So, yan, paste lang natin to. Copy. Ito tayo dito. Paste. Tarantado ka talaga, Dok. Ba't yan? Ah, ulit. Copy. Paste. Yan. So, enter. Yan, makikita nyo naman yung mga pinaggagawa niya. Pwede natin press yung Control O para mas makita natin na mas detailed yung mga files na nire-read niya o kaya kung paano siya nagtithink ng mga ganun yan eh. Pero ako, hinahide ko lang yan. Ayoko nung masyadong noise. Minsan ko lang tinitignan pagka may gusto kong alamin. Yan. So, ito, nanghihingi siya ng permission sa'yo. Ito yung Claude.md na dinrap niya. So, okay. Dadadadadada. Save to database. Okay. So, pwede kong i-yes o kaya parang yes to all yung mga susunod na permission na hihingin niya na mag-create ng file. O yan, yes na natin. Wait, bakit yun? Parang kulang-kulang. Claude.md lang yung con-rate niya. Kasi na to? Kulang.
Paste natin to. Yung number 2. Okay. So, nagawa niya na yung mga files. Overview, architecture, components, da. Check natin. And so on. Check natin tong overview.md. Saan bumukas yun? Ito. Control K, V. Yan. Kung mapapansin nyo, yung web app natin ay wala pa masyadong kwenta. Pero okay lang yan. Nice. So, ayun, makikita nyo, ni-read nung AI yung code base tapos nag-create siya ng mga documentation files, which is good. Then ngayon, dito sa AI, sa Claude Code, pwede pindutin yung Shift tab. Yan, makikita nyo kung anong klase yung kanina naka-accept edits tayo kaya kumbaga auto ano na siya, kumbaga may permission siya mag-edit, ina-accept natin dito sa plan mode. Parang kakausapin muna natin siya. Then kapag ka ready na, tsaka lang siya mag-implement. Hindi siya mag-implement agad basta-basta. Hindi siya mag-change ng files. So, ayun, madalas ang ginagamit ko tong plan mode. Kasi gusto ko makita muna kung anong gagawin. So, ngayon, mayroon na tayong mga context files. Yung mga markdown files na yan, meron na tayo. Tsaka tong Claude.md na mababasa niya about sa application. So, hindi niya na kailangan basahin everything every time. So, pwede natin siyang instruct na basahin niya lang yung docs, dun sa docs folder, tsaka yung Claude.md as context o as reference, then pwede na tayo magpa-implement ng magpatulong mag-implement ng endpoints. Halimbawa, ito. ah ano ba magandang gawin? Register. Nalimutan ko na, meron ba tayong login? Payata. So, try tayo. Gawa tayo ng ah, login page. I-implement natin to. Save natin sa database. Ito. User, services, recipe. Parang kulang to. Recipe service lang yung inayos pala natin. Ang tagal ko kasi hindi nabuksan to. Dahil ko mga pinaggagawa eh. Okay. So, dito, sabihin natin na oops, uh, using the files from docs slash docs. Bakit di niya makita? Ayun. Ito. Enter docs folder and
load.md. Ito, load.md, implement, uh, the, finish the implementation for user registration and user login. Okay, so plan mode muna. Yan, medyo matagal ba yan? Kakanta muna ako. Hindi, mabilis lang. Kung nagko-code kayo gamit AI, lagi nyong, huwag nyo namang iwan. Tignan nyo rin yung terminal, yung command prompt, kasi minsan kailangan niya ng interaction nyo. Huwag kayong tamad. Hindi porket may AI na hahayaan nyo na lang siya. Okay, explore current authors. Wala pa pala tayong ah, authentication, authorization sheets na nakasetup. Pero okay lang yan. Pause ko lang to, medyo matagal yata yan. Okay, so ito na yung final plan. Maximize ko lang to. Okay, context. Register post. Okay, meron tayong to do. Oo, totoo yan. User entity no auth middleware. Tama. And no login flow exists. Correct. Plan WhatsApp. Ugaliin yung basahin yung plan lagi. Kasi may matututunan din kayo dyan. Okay, implementation order. Create siya ng bagong entity. Malamang bagong table to. Tama. Okay, user, may ID, first name, email, password, hash. Okay, simpleng user table. Nice. Tapos, user DTO. Okay, kung makikita nyo, sinunod nyo yung pattern natin na existing. Tapos, oo, tama. Login view model, new email password. Correct. Tama. Simpleng login lang. Walang remember na checkbox. App context. So, ilalagay niya dito yung user table. Good. Services. Follow same pattern. Recipe service. Constructor injected. Okay. Nice. So, ito yung magiging user service natin, bagong file. Meron siya yung register. Bagong file nga ba to? Oo. So, yung registration, ito na yung next implementation. Good. Meron siyang validation. Nasaan na yung register view model? Hindi, tsaka natin problemahin yan. Okay. Nice. Nag-hash ng password. Then, yung login. Then, user mapping. Nice. Okay. Modify. So, ang gagawin dito, malamang ay tsaka user service. Okay. Good. New usings. Then, 7, controller.
full, full replacement. Okay. Nice. Register. Turn lang ng view. Okay. Okay. So, umabot tayo sa UI. Login UI to. Nice one. Yung register, minodify niya. Okay. Naglagay siya ng validation summary. Also fix typo. Okay. Good. So, may mga pinix din siya. Okay. EF migration. Ito. Pwede kong sabihin. Ayoko kasi mag-run siya. Minsan, tagal eh. Pag nag-run siya ng mga .NET commands eh. Tsaka sa testing, tayo na rin mag-test. Okay, wala siyang net. Sige, ano lang. Simpleng user management lang siya, registration login. Okay. So ito, ito na yung plan niya. Pwede nating sabihin dito na i-accept yung auto edits, then implement niya na yan. Tapos, pwede rin yung manual approve, yung per step, i-re-review mo. Pero dito, try ko yung ano, ah, yes, auto accept edits, but don't run um, .NET commands. I will be the one to uh, manually run and perform testings. Okay. So, pwede ko nang i-enter. Create file. Yes ko na to lahat. Ano ba? Popost ko ba to o papanoorin nyo rin yan? Panoorin na natin lahat. Ganon din yan. Yes, allow all edits. Bakit ganon? Naging manually approved. Okay, to tama to. Shift tab. Ito sa UI. Ito yung validation summary. Okay. Auto-accept na dapat. Na-review naman na natin. Tapos, gawa pa tayo ng final, syempre, end-to-end testing. Okay, nice. Ito yung mga pinagagawa niya. All files are done. Okay. Ito, binigyan na tayo ng migration. Sige, copy natin yan. Makapag-run ba ako migration dito? CMD. .NET EF migrations add. Haha. Balik tayong isa. Haha. Ito sa rider. Punta tayo ng
Nice. Okay. So, .tf migration, database update. Ako ganito yung approach ko eh. Hindi ako nagpapa-implement ng sobrang lalaki ng isang bagsak. Kasi more on, gusto ko na supervise ko yung mostly na changes. Hindi yung magugulat ako na bakit ganito yung behavior, bakit hindi siya working as expected. Kasi mostly ng mga vibe coder, ganun eh. Isang bagsak, isang feature, ang lalaki ng changes. Kaya, ayun, para lang mas controlled. So, yan. Na-create na natin database. So, dapat pag dinebug natin to, sa user controller, meron tayong bagong, okay, yung register. Di naman yata bago yan. Ito, slash user register. Okay, tayo si John Doe. Password natin ay 123 123 123. Lagay tayo dito ng breakpoint. Submit. Okay. This one, may mga values na ipasa ng tama. Result, pasok tayo dyan F11. Makikita nyo, na-implement na yung user service. Tama naman ang implementation. Wala naman akong reklamo. Reklamo ko pa. Okay. Ito, checking ng existing user by email. Okay. Nice one. Mapping from view model to entity. So, ayun, yung pinasa mula UI, map natin papunta sa database model. Nice. Password hash. Ito, meron tayong password hasher. So, yun siya. Nice. Sige. Save changes. Dapat si user magkaroon ng ID kung successful. Nice. May 1 na. Rows 0. Result. Mamap niya yung user pabalik sa DTO. Ang laki ng DTO. Okay. Ilang bunga nga yan. Okay. Nice. So, continue. Balik tayo sa UI. Alright. Hindi, wag natin save yan. Login tayo. Try natin si John Doe. 123, 123, 123. Lagyan tayo ng breakpoint ulit dito sa HTTP post. Double check muna natin sa database. Refresh. So, may user select top 1000. Nice one. Create na siya. So, dapat pag nag-login tayo, mapitik yung login. Makuha natin. It's valid true. Pasok tayo dyan, F11. Si user, chinek niya by email. Okay. Verify. Sige. Si password hasher. Success. Yan. Nice one. Okay na. Nakalagin na tayo. Hindi lang halata, pero nakalagin na yan. Ayun o, log out na to eh. So, ganun lang. Um, ang next na ginagawa ko, if ever may mga changes ako, o kaya bago mag-commit sa Git, ang ginagawa ko, mabalik ako kay Claude kapag na-verify ko na sa manual testing ko o kumbaga goods na ako dun sa changes.
pinapaano ko sa kanya, pinapa-read ko yung doc files, tapos i-update niya based dun sa in-implement para hindi outdated yung doc files. Kung may kailangan i-add or i-remove, next session, kapag binasa niya, at at least alam niya kung ano na yung current state ng project. Halimbawa dito, sabihin ko na ah, all manual testing is done. Update all uh, related markdown files in docs and Claude MD uh, to just based on uh, implement previous implementation of user login and registration. Auto accept edits. Sige, hindi na plan mode. Para lang hindi siya maligaw sa susunod. Kasi ayun yung ano parang state ng project natin. Dun yung source of truth niya. Para hindi niya na basahin everything every time. So yan, nakita nyo may mga inedit siya. Yung Claude MD, inedit niya. Architecture, nice. Lagay niya yung password hasher na ginamit. Okay, nice. Kung papansin nyo, pinapanood ko lang din siya. Wala akong sinasabi. Wala naman sasabihin eh. Hintayin ko lang matapos to. Then, okay na tayo. So, ano natutunan nyo? Papalitan ba ng AI yung mga developer? Di ko alam. Pero, kung developer ka na pag-iiwanan, no, di mo na ma-maximize yung usage ng AI. Malamang sa malamang mapalitan ka. Pero kung kaya mo siyang gamitin ng tama para mas mapabilis yung gawain mo with supervision kasi ikaw sa'yo ang say niyan lagi. So, ngayon, mag-upskill ka lang, galingan mo. Kumain ka 3 beses ang araw. Mag-diet ka, mag-exercise ka. Okay na yan. Pwede na i-commit